And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Bansang China nagpadala na ng kanilang malakasang puwersa or malakihang puwersa mga kapatid sa Scarborough Shoal. Naku po mga kababayan, ano bang ibig sabihin nito ng bansang China? Dahil nga mga kababayan, sa May 15, may civilian mission na isasagawa dyan sa may Scarborough Shoal mga kapatid. At ito na nga, inaasahang merong matinding panghaharas ang bansang China na gagawin sa ating mga kababayan na pupunta dyan sa Scarborough Shoal mga kababayan nitong May 15. At ayon pa nga dito mga kapatid, ito na di umano ang pinakamalaking puwersa ng bansang China na pinadala dyan sa may WPS mga kababayan para magsagawa ng panghaharas sa ating mga kababayang Pilipino. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And pasensya na kayo guys kasi mayroon po tayong trangkaso at lagnat ngayon. Kung kaya't ganito po ang ating boses. Ito, panoorin muna natin ito mga kapatid. Nagpadala na umano ang China ng malaking puwersa sa may Scarborough Shoal bago ang nakatakdang civilian mission ng Pilipinas sa May 15. Ayon sa US maritime expert na si Ray Powell, sinasabing ito na ang pinakamalaking pagharang at pangungubkob na gagawin ng China sa Scarborough Shoal. Alam niyo mga kababayan, ang hindi ko talaga dito mag-gets sa bansang China. Takot naman sila ng giyera mga kapatid, pero bakit patuloy sila sa ganitong gawain nila mga kababayan? Paano ko nasabing takot sila na magkagiyera mga kababayan? Hindi nga nila magawang kumitil ng buhay ng ating mga kababayan dyan sa may WPS diba? Ang ibig sabihin ng mga kapatid, kung takot sila na kumuha ng buhay or kumitil ng buhay ng ating mga kababayan dyan na nagsasagawa, isa sa ating mga kababayan dyan na nagsasagawa ng resupply mission, ang ibig sabihin nun, takot po sila sa giyera mga kababayan. Bakit kamo? Alam kasi nila mga kapatid na once merong isang Pinoy, mapa-army man yan o mapa-civilian man yan na masawi dyan sa WPS, dahil sa kagagawa nitong bansang China, malaki ang posibilidad mga kababayan na magkakaroon po ng giyera at manghihimasok talaga ang bansang Amerika. Dahil nga po, ayon doon sa bansang Amerika mga kababayan, meron lang masawi dyan na isang Pilipino, mapa-civilian man o military, pwede po nating i-invoke ang ating Mutual Defense Treaty sa bansang Amerika. So ang ibig sabihin ng mga kababayan, pag once na invoke yon, ibig sabihin nun, magkakaroon po ng giyera. So dito mga kapatid, nangangahulugan na takot ang bansang China. Nakailang panghaharas na ba sila sa atin mga kababayan? 'Di ba? Ilang panghaharas na po ang ginagawa ng bansang China, pero nagko-control talaga sila mga kapatid, Tinatansya lang nila na walang Pilipinong masawi sa kanilang ginagawang panghaharas dahil pag meron, panigurado mga kababayan, giyera talaga ang kasunod niyan. Dahil nangako na ang Amerika sa atin, na meron lang masawi sa ating mga kababayan dyan dahil sa kagagawa ng bansang China, mapa-armas man yan o pang water cannon mga kapatid, posible na pong ma-invoke ang ating Mutual Defense Treaty. Tuloy. Sa kanyang ex-post, sinabi ni Powell na nagpadala na umano ang China ng 4 na Coast Guard ship sa lugar, kasama na ang 26 na malalaking maritime militia. Ayon pa sa maritime expert, tila determinadong muli ang China na gumawa ng agresibong aksyon upang igiit ang umano'y kanilang karapatan sa pinagtatalunang teritoryo. Yon, di ba? Ang dami nilang dinadala mga milisya dyan mga babayan. Samantalang yung pupunta dyan, hindi naman mga armed forces ng Pilipinas mga kapatid, kundi mga civilian lang. Mga civilian lang na titindigan yung ating karapatan dyan sa may WPS. So bakit kailangan nilang mag-deploy ng ganyan karaming mga militia vessels nila dyan mga kapatid?
No? And ayon nga dito sa balita mga kababayan, ito na di umano ang pinakamalaking deployment ng bansang China dyan sa Scarborough Shoal mga kababayan. So hindi ko nakikita dito mga kapatid kung ano ba ang sense nitong ginagawa ng bansang China. No? Alam naman nilang mga civilian lang, panigurado kasi yung mga kababayan, no? Alam na nilang mga civilian yung pupunta dyan dahil meron tayong mga kababayan ditong pro-China eh. Malamang sa malamang yung mga kapatid, nag-tip na yan doon. Pero dito, no, nonsense, napaka-nonsense po mga kapatid, ano, ng action na ginagawa ng China. Masyado silang takot. No? Civilian pa lang yan mga kapatid. Paano kaya pag mga army na talaga, no, na handang makipag-gera sa kanila dyan ang ipadala ng Pilipinas? 'Di ba? Baka buong puwersa na ng China mga kababayan yung dadalhin nila diyan sa may Scarborough Shoal. Pero ganun pa man mga kababayan, ano? Kung sakali mang harasin nila dahil maraming civilian po talaga itong mga kapatid, no? Ang pupunta diyan sa Scarborough Shoal nitong darating na May 15, no? And kung sakali mang harasin niyan ng bansang China mga kababayan at may masawi diyan, nako, itong bansang China talaga, no, tatawagin na talaga nito ang lahat ng mga klaseng Buddha nila mga kapatid. No, dahil panigurado yan, gera talaga ang kasunod yan mga kababayan pag nabalitaan yan ng Amerika na merong nasawi dyan sa ating mga civilian na mga kababayan na magsasagawa ng resupply mission nila dyan sa may Scarborough Shoal. Tuloy. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Philippine Coast Guard at atin ito coalition ukol dito. Alam nyo guys, ito lang yung hindi ko mag-gets dito. No? Hanggang kailan gagawin ito ng bansang China? Paulit-ulit na lang kasi mga kapatid. Tapos wala namang nagbabago sa mga aksyon nila. Even tayong mga Pilipino, mga kababayan, hindi pa rin tayo umaatras sa kanila. 'Di ba? So hanggang kailan nila ito gagawin mga kapatid? Yung mga ganitong klaseng aksyon, haras ng haras sila sa atin. Tayo naman, pasok ng pasok tayo dyan dahil syempre naniniwala tayo na sa atin talaga yan. 'Di ba? Bakit kaya ayaw isettle ito ng bansang China once and for all mga kababayan? Kung talagang desidido sila, no, at naniniwala silang sa kanila yung teritoryo na yan mga kapatid, bakit kaya hindi nila subukang kunin yung buhay ng isa nating kababayan nang masimulan na natin ang giyera? 'Di ba? Hanggang kailan magiging ganito mga kapatid? No? 100% sure ako na ang Pilipinas hindi talaga titigil yan. No? Tayong mga Pilipino hindi talaga tayo titigil dyan sa pagsasagawa natin ng mga ganyang resupply mission dyan. Dahil naniniwala tayong sa atin yan eh. At the same time, itong bansang China mga kababayan, naniniwala din sila na sa kanila yung WPS na yan. Sakop yan ng 10-dash line or 9-dash line nilang sinasabi. 'Di ba? So hanggang kailan tayo paulit-ulit na magiging ganito? Di ba? Napakalaking bansa mga kapatid, pero isang duwag na bansa po. No? Isang certified na duwag na bansa itong bansang China. Di ba? Kasi kung totoong malakas sila mga kababayan, ayon sa claim ng kanilang mga minions dito na mga pro-China nating kababayan, no? Kung talagang malakas itong bansang China, no, isesettle na nila ito ng minsanan at ng magkaalaman na. 'Di ba? Kung totoosin mga kapatid, no, malaking insulto na po talaga sa bansang China yung isinagawang balikatan exercise. 'Di ba? Malaking insulto na 'yan para sa bansang China, pero kibit balikat lang sila doon mga kababayan. No? Kasi kung naniniwala silang sarili nilang teritoryo or teritoryo nila yung WPS na yan, no? Kung naniniwala silang sakop talaga yan ng 9-dash line nila or 10-dash line nila na sinasabi, dapat hindi nila hinayaan na makapasok ang puwersa ng Amerika, puwersa ng Japan, puwersa ng France, puwersa ng Australia, at puwersa ng Pilipinas dyan sa may WPS. Di ba? Pero walang aksyon ng bansang China mga kababayan. No? Hanggang kailan yung ganitong pandadarag nila sa atin? No? Kumbaga, immune na tayong mga Pilipino eh. No? Na-immune na tayo sa ganyang estilo ng bansang China mga kapatid. 'Di ba? Biruin mo mga civilian,
no? Hindi na natatakot sa posibleng mangyari diyan. 'Di ba? Kung dati nag-aalangan tayo, no? Noong bago pa lang maupo ang ating presidente Marcos, medyo may pag-alinlangan tayo dahil nabigla nga tayo doon sa kanilang mga pang-water cannon Ngayon hindi na Nasanay na tayo, kumbaga immune na tayo No, parang wala na tayong pakialam kung water cannon tayo diyan whatsoever diyan mga kapatid. No? Pero itong bansang China hindi pa rin nagbabago mga kababayan sa kanilang mga taktika, no? Sa kanilang uri ng panghaharas na ginagawa sa atin, paulit-ulit lang sila sa ganyan. No? Kasi kung ako isang malakas, no? For example, ako yung leader ng isang malakas na bansa, wipe out ko kaagad yan. No? Lahat ng papasok dyan, lalagyan ko ng linya yan. Sige, subukan yung pumasok dito. Trespassing kayo. Pupulbusin namin kayo. Diba? Pero itong bansang China, mga kapatid, hindi. Hindi ganun yung action na pinapakita nila. Yung action na pinapakita nila mga kababayan hanggang pandadarag lang. No? Pagpapakita lang ng kaduwagan. Ilang water cannon incident na ba ang nangyari mga kapatid? Diba? Nilakasan lang naman nila yung volume ng tubig nila Pero nagiging maingat pa rin naman sila na walang masawing Pilipino. 'Di ba? Tinatansya-tansya lang naman nila na walang masawing Pilipino. Dahil mismo sila mga kababayan, no, alam nila yung posibleng kahihinatnan yan. Buti sana kung gera lang mga kababayan. No? Buti sana kung gera lang. Ang problema, pati yung kanilang ekonomiya, damay. Pati yung kanilang mga produkto, damay. Dahil pag pinatawan ng sanction yan, mga kapatid. No? Pag sinabi ng Amerika na tigilan nyo na, isarado nyo na ang pinto nyo sa China, wag na kayong tumanggap ng mga produkto galing China bilang sanction sa kanilang panghaharas sa inyo. No? Or hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo talaga, nakaliado ng abong bansa talaga, nakaliado ng bansang Amerika. Nako, patay na itong China to. Di ba? Alangan naman Russia at North Korea yung kukuha ng kanilang produkto. Di ba? So dito pa lang mga kababayan, no, kitang-kita na dito na itong mga ganitong action ng China, wala nang Pilipinong natatakot. No? Kumbaga patay na kung patay. Total, kung makadali naman kayo sa amin, panigurado naman, babagsak din naman yung bansa nyo Ganun naman yun. Subukan nila tayong girahin. Subukan nila tayong anuhin dyan. Babagsak talaga yung kanilang bansa. Biruin mo, mga sibilyan, ang tatapang na. No, mga ordinaryong Pilipino, ang tatapang na, hindi na talaga natatakot sa kanilang mga kapatid. Dahil, na-immune na ang Pinoy. Wala namang nagbago. Every time na papasok tayo dyan, siguro, sabi ng ating mga kababayan, water cannon lang naman ang kaya ng China. No, hindi naman nabago yan. Pag winater cannon tayo, di magtago-tago lang muna tayo. Di ba? Sobrang OA kasi nila mga kababayan. No? Nagdala ng napakarami nilang mga warship dyan, tapos mga militia vessels. No? Tapos yung pupunta dyan, civilian lang. Di ba? Wala Paulit-ulit na lang to mga kapatid. No? Paulit-ulit na lang talaga yung ganitong insidente dyan at hindi na magbabago yan. Hanggat hindi magdidesisyon ang bansang China na isettle ito ng minsanan, nang matapos na. Di ba? Nangangahulugan lang na ang bansang China itakot sa ating mga Pilipino. At takot sila sa posibleng consequence na kanilang kakaharapin kung sakali mang tutuluyan nila ang mga kababayan natin dyan na papasok dyan sa Scarborough Shoal. Once na may kinitil sila o kinuhang buhay dyan ng ating mga kababayan, anticipated na ng China, babagsak na tayo. Ito na yun. Anyway guys, hanggang dito lang itong vlog na to. Hindi ko napapabahain ito mga kapatid. No? And pasensya na kayo kung ganito yung aking boses dahil may lagnat at may trangkaso ako ngayon mga kababayan. Mag-ingat po tayo palagi mga kapatid. No? Napakadelikado pala nitong mga ambon-ambon na ito mga kababayan. No? Sobrang init tapos biglang ambon. Ito yung resulta mga kababayan. Trangkaso, masakit na lalamunan at pananakit ng mga kasukasuhan ko mga kapatid.
yung ang nakuha nung nakaraan dahil nagpaambon po tayo. Natuwa ako na may ulan. No, umulan na sa kabila ng mataas na init ng araw. Yun naman pala mga kababayan, ito din pala yung kabayaran, no, sa aking tuwa na umulan dito sa amin. Mag-ingat po tayo mga kapatid, and palagi po nating isipin ang ating kalusugan. Hanggang dito na lang. Huwag kalimutan mag-like and subscribe guys kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel, and para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang mga kapatid. Adios.